Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo po darako na sa mga oras na ito sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahalang Panginoon Jesucristo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Magandang gabi po, maminamahal po namin mga webcast viewers, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay na ating pong banal na programa sa ating mga kapatiran dyan sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, at God bless sa ating beloved MC, beloved Paulo. At nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo at minsan pa upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan, mga minamahal, tayo po manalangin muna upang maunawaan niyo po ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Opo, dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, ano man ang aming mga naisip na gawa na banggit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Dakilang Diyos, minsan pang gamitin mo kami na maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa gabing ito. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang mga puso at pangunawa ng mga nakikinig, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Bigyan mo sila, mahal na Panginoon, ng pananampalataya sa mga salita at sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman. Nawa, bago matapos ang banal na programang ito, matanggap po nila ang kalang kompletong kagalingan. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, maminamal, buksan muna natin ang ating pambungad na talata dito sa Jeremias 44 verse 26. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 44, talatang 26. Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda, at na tumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Huda, sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating how to know the name of God. How to know the name of God. Alam nyo, maminamahal, pagpatungkol po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakarami pong mga lumalabas na pangalan. Napakarami pong mga kuro-kuro ang mga tao. Napakalaga po, maminamahal, na malaman natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. At ito po, maminamahal, ay isang dakilang bagay na malaman natin at nais niya po itong ipaalam, maminamahal, upang madali po tayong makatawag sa Diyos sa panahon ng pangangailangan, gaya ng sinabi ng Jeremias 33, talatang 3, Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Pag tayo po, maminamahal, ay direktang tumatawag sa pangalan mismo ng mahal na Panginoon, maminamahal, mas madaling tumugon ng Diyos pag alam natin ang kanyang banal na pangalan. Dito po sa talatang binasa po natin, mga minamahal, sinabi ng dakilang Diyos, sabi rito, sinabi, sumumpa ako sa aking dakilang pangalan, na sabi ng Panginoon, ng aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Juda. Ito po, maminamahal, ay sa lumang tipan. At mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, isang dakilang pribilehiyo para sa ating mga anak ng Diyos ngayon. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, mayroon pong pangako ang ating malapanon sa Isaiah 52 verse 6. Kung maidagdag natin yan, ay pinangako niya, mga minamahal, na darating ang panahon, malalaman natin ang kanyang pangalan. At dapat nating malaman ang kanyang pangalan dahil sabi ng Isaiah o Psalms 46 verse 10, kayo ay magsitigil at kilalanin niyo ako, na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa at mabubunyi sa lupa. Ibig sabihin, na minamahal,
inuutos din ng ating mahal na Panginoon na dapat malaman natin ang pangalan niya. Makilala natin siya upang siya po ay makatulong sa atin sa panahon na tayo po ay nasa panganib. Dito sa Isaiah 52 verses, kung may dagdag po natin ito, sinabi dito, maminamal, na ipinangako niya na ipapahayag niya ang kanyang pangalan at kinakailangan dapat malaman natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Basahin muna natin Isaiah 52 verse 6. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 52, talata 6. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. Amen. Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Ibig sabihin, mga minamahal, bagamat sinabi rito sa Jeremias 44 verse 26 na hindi mababanggit ang kanyang pangalan, pero may pangako siya. Darating ang araw, mga minamahal, makikilala natin ang kanyang pangalan. At ang pangako ng Diyos, sabi ng Banal na Sulatan, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga dito po sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, bakit kinakailangan nating malaman ang kanyang pangalan? Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay malapit sa mga nagsisitawag sa kanyang tunay na pangalan, sa katotohanan. At ang sabi, mga minamahal, ng Psalms chapter 9 verse 10, silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Panginoon, ikaw Panginoon ay hindi mo pinababayaan ang mga nagsisihanap sa iyo. Mga minamahal, ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na kapag nalaman natin ang kanyang pangalan, tayo po ay higit na makapaglalagak ng tiwala. At ang sabi ng, mababasa rin po natin dito sa Psalms 91 verse 14, sabi rito, kapag alam natin ang kanyang pangalan, sabi po rito, maminamal, tayo po'y ilalagay sa mataas na kalagayan. Ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Kapag alam natin ang kanyang pangalan, maminamahal, sabi rito, basahin natin yung dalawang talata na binanggit ko, Psalms 9 verse 10 at Psalms 91 verse 14. Ito po yung mga benefits. Ito yung mga benepisyo kapag alam natin ang pangalan ng Diyos. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 9, talatang 10. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinapabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Dito po sa Psalms chapter 91 verse 14, sabi dito sa 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Kapag nalaman natin ang kanyang pangalan, ang sabi ng Biblia, tayo ililigtas ng ating mahal na Panginoon at ilalagay tayo sa mataas. Ilalagay tayo sa mataas na kalagayan. At ang sabi pa ng Psalms 9 verse 10, silang mga nakakaalam ng kanyang pangalan ay maglalagak ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya na napakahalaga, maminamahal, malaman ang pangalan ng mahal na Panginoon. Pagpatungkol po sa pangalan ng Diyos, napakaraming mga kuro-kuro ang tao. Napakarami po mga minamahal na ibinibigay nilang pangalan. Pero ang patunay, maminamahal, na alam mo ang pangalan ng Diyos, sabi nga ng Biblia, makapaglalaga ka ng malaking tiwala sa Diyos. At ang sabi pa, maminamahal, siya'y malapit sa iyo. Ang Panginoon ay malapit sa Kanya na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Ililigtas niya tayo, maminamahal, at ang sabi, mga minamahal, tayo po, ang sabi rito, tayo po, mga minamahal, ay sasagutin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Pag alam natin ang pangalan ng Diyos, kapag tumatawag tayo sa katotohanan, tinatawag natin ang totoong pangalan ng mahal na Panginoon na sa Psalms 145 verse 18 up to 20. Basahin natin ng mga talata. Dito po sa aklat po ng Psalms, dito o mga awit, Kapitulo 145 verse 18 hanggang 20. Sa 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya, Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Sa 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Yan mga minamahal, napakaraming mga benepisyo
Napakaraming pakinabang sa pagkaalam ng pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang tanong, maminamalgaya ng ating paksa, how to know the name of God? Paano mo malaman ang pangalan ng Diyos? Kaya maraming mga tao po, maminamal, hanggang ngayon, hindi maipayag sa kanila kung ano ang pangalan ng Diyos. Hanggang ngayon, nangangapa sila. Hanggang ngayon, hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. Mayroon nga, tawag sa Diyos, Ama ng Ama. Ang tawag nila sa Diyos, Ama. Ama lang sila ng Ama, pero pag tinanong mo anong pangalan ng Ama, wala silang maibigay na pangalan. E paano kung yung Ama na tinutukoy dyan sa tinatawag niyong Ama ay yung John 8:44, yung amang Diablo na tinutukoy na ama ng sinungaling? Paano maminamahal kung yun ang tinatawagan yung Ama? Kaya nga, hindi basta pwedeng tayo po'y manghula ng pangalan ng Diyos. Dito po, maminamahal, paano natin malalaman ang pangalan ng Diyos? Unang-una, sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sa Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Sabi ng Biblia, maminamahal, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung gusto mong malaman ang pangalan ng Diyos, maminamal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. And lean not unto thy own understanding. Maraming mga naghahanap sa Diyos, maminamal, maraming tumatawag sa Diyos, marami po ang nagsisikap alamin ang pangalan ng Diyos sa sarili nilang kaunawaan, sa sarili nilang paraan, sa sarili nilang karunungan. Pero sabi, and lean not unto thy own understanding, sabi ng verse 5. Sabi, mga minamahal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi kapag mananalig kayo sa iyong sariling kaunawaan, sabi ng Biblia, ang salaman ay hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual. Kung gusto mo makilala ang pangalan ng Diyos, maminamahal, kinakailangan maging espiritual ka. Katulad po ng ating minamahal at ginagalang ebangelista. Alam niyo po ba ang aming beloved pastor, bago niya naunawaan ang Biblia, maminamahal, kinakailangan niya mag-ayuno ng 40 days. Kinakailangan niyang huwag kumain, maminamal, ng 40 araw at 40 gabi. Walang kain-kain niya, nagbabasa siya ng Biblia. Ang unang inalam niya, maminamahal, ano ang pangalan ng Diyos? Pangalawa, maminamal, na inalam niya sa pagbabasa niya ng Banal na Kasulatan, ilan ang Diyos? Totoo bang mayroon bang 3 persona ang Diyos? Nakalilito ang Biblia, maminamahal, pero kinakailangan magsanib ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos. Ang salaman, sabi, hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual sapagkat ito'y kamangmangan sa kanya. Ang mga bagay na espiritual ay kinakailangan maunawaan, maminamal, na isang taong Holy Spirited. Yes. Spiritual siya, wag siyang karnal. At bago magiging spiritual ang isang tao, kailangan niya mag-ayuno. Kailangan niya manalangin ng mahabang panahon. Babasahin mo ang Biblia, hindi ka mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Babasahin mo ang Biblia, kinakailangan maging spiritual ka. Yung hindi na mangingibabaw, yung makalaman, ang iyong sariling kaunawaan. Kailangan, mga minamal, sumandig ka sa kaalamang galing sa Diyos. At malalaman mo lamang yan, mga minamal, magiging spiritual ka lamang kung ikaw po, maminamahal, ay mag-aayuno. Mananalangin ng mahaba, gaya ng ginagawa ng ating beloved pastor. Nananalangin siya 20 hours a day para hindi makapasok ang mga carnality, hindi siya maging makalaman, hindi siya manaig ng kanyang makalamang makamundong bagay, maminamahal, yung mga carnality. Nag-ayuno siya, maminamal, nanalangin 40 days and 40 nights at siya po'y nagpupuri, nagdadasal, maminamahal, 20 hours a day. For ilang panahon niya, ilang dekada niyang ginagawa, maminamal, ang ganong mga pagpupuri, pananalangin, para lamang maging spiritual siya, para maunawaan niya ang mga bagay na spiritual. Makikita nyo mga pastor ngayon, hanggang ngayon, hindi alam kung anong pangalan ng Diyos, hindi maunawaan ang Biblia, ginagamit nila yung kanilang sariling kaunawaan, mga minamal, nagpakadalubhasa sa Biblia, nag-aaral ng theology, nag-doctorate sa mga Bible school, pero mga minamal, mangmang pa rin sila. Bakit? Sapagkat sabi ng 1 Corinto 2:14, ito po'y inuunawa ayon sa Espiritu. Ang nasa laman, maminamal, hindi nila mauunawaan ang mga bagay na espiritual. Ang salita ng Diyos, espiritual po yan.
Kailangan maging spiritual ka bago mo maintindihan, bago mo makilala ang pangalan ng Diyos, at bago mo maunawaan ang banal na kasulatan. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sa Kanya. Hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Amen. Kahit anong gawin ng isang tao, maminamal, kahit siya na po ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, hindi niya maunawaan ang Biblia sapagkat ito'y kamangmangan sa kanya. Hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kailangan maging Holy Spirited ka muna, kinakailangan maging spiritual ka. Kinakailangan maminamahal, wag pong mangibabaw ang iyong sariling kaunawaan. Ipaubaya mo sa Diyos sa will and lean not unto thy own understanding. Kailangan magkasundo ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos. Maging Holy Spirited ka. Kinakailangan